Naging blessing din talaga nung nagka-pandemic kasi naging kargador ako noon for like a year. Kargador ako tapos parang doon na nag-sinks out ako. Parang I have to find way to make money more than this. Kasi parang pag kargador ka sobrang pagod kang pagod, lagi ang puyat. Tapos parang making really bare amount lang. Tapos lagi pang walang time and everything. So parang doon nag-spike yung interest ko na mag-business. Montage pa rin natin yung ano mo. Mamaya na. Hello guys, again I'm Luan, the creator of Grind Journal, and for today's video, we will be interviewing Lux of Annecy. If you want to know more about him, let's get straight into it. Hello sir, I'm Luan, the creator of Grind Journal. What's your name, sir? I'm Lux. So can you tell us more about yourself, Lux, and what is Annecy? I'm a 21-year-old na taga Carmona. So, owner ako ng Anesi, na local coffee shop here in Carmona, na nakalala sa TikTok dahil sa mga cheesy samyang namin. So, yeah. So backstory, before you became an entrepreneur, who is Lux, and do you really see yourself as an entrepreneur back then? Nung una hindi kasi parang gusto kong ma-attain yung pagiging piloto eh. Kasi parang pag piloto, asme, tayo mga laging babae, ganyan. Parang yun yung dream ko before. Kaso nga, naging blessing din talaga nung nagka-pandemic kasi naging kargador ako noon for like a year. Kargador ako tapos parang doon na nag-sinks out ako. Parang I have to find way to make money more than this. Kasi parang pag kargador ka sobrang pagod kang pagod, lagi ang puyat. Tapos parang making really bare amount lang. Tapos lagi pang walang time and everything. So parang doon nag-spike yung interest ko na mag-business. And sakto, parang I find myself kada gabi nanonood ako ng mga satisfying mga video ng mga Korean na nagtitimpla-timpla. So, lagi ako nakakapanood ng ganun. Parang kaya ko to Sa research ako, research, parang ganyan. Tapos doon na-expect yung interest ko na mag-business. Then parang at first, business lang, basic lang. Parang hindi ko siya tinitin na parang ito na ako, businessman na ako. Parang, sige, try lang natin. Then eventually, parang 6 months in, parang nag-decide na ako. Alright, sige, all in na ako dito. Gawin ko na yung best ko, mag-research ako. Parang buhos ko lahat ng time ko in everything that I do sa business lang, about business lang. Kinat ko lahat ng mga habits ko, maski yung sports ko, kinat ko rin eh. So, talagang pinokus ko lang talaga lahat. Nung 6 months in, nung nakita ko yung potential ng business, doon ko siya tinuloy-tuloy. So that's when you realized that Annecy can be a profitable business that time. Oo, profitable talaga, lalo na nung sobrang liit pa lang ng operation ko na parang ako pa lang titimpla, ako pa lang deliver. So parang what na ang dami ko na napagawa. Yung gamit ko dati na motor nung tito ko, napaayos ko, na-improve ko, tapos dami ko na nabili ng equipments. Like, with very, very little capital lang na 400 pesos. Parang what? Sabi ko, naabot ko yung gandong level na hundreds of cups na mga binibili ko, mga ganyan. Parang napaikot ko talaga siyang maayos, na-manage ko ng maayos. Sabi ko, sige, all in ako. Nakita ko yung potential ng business. Doing business itself, yun yung nakita kong potential. Hindi lang yung business na ginagawa ko at that time. Not knowingly na mapapalaki ko siya ng ganito kalaki. So you started out a business for just 400 pesos. What was the most amount of money that you made in a single month? Sa gross sales, around 6 digits naman. Kasi syempre, operating kami for like 12 hours. So, around 6 digits yung benta namin a month. Around 6 digits. So can you tell us, when did you hit your first million? Not yet, actually. But we're really hoping that this year, mahit natin. God willing. Pero, looking forward sa mahit yung first million. Sabihin ka pag nahit ko na. So how long are you in the industry? Nag-start ako parang 3, 3.5 years ago. So parang going 4 years in ngayon. Pero itong shop ko, 1 year in na. Magto 2 years na this September, October. Parang ganun. So you've been in the game for like 4 years. What was your biggest struggle as an entrepreneur, and how did you overcome it? Big struggling yung lagi kong sinasabi na mag, magpatuloy. Ano ba yung English magpatuloy? Ah, yung persistence ba yan? Parang ganun. Pwede, basta magpatuloy ka kasi parang sa business kasi highs and lows yan eh. Maraming highs, maraming lows. And most of the time, maraming lows. Pagka yung business, when the business is really doing good, madali pag maraming customer, madali pag maraming gagawin, madali pag maraming taas na kalangguin, madali pag malakas yung benta. Pero the hard part is pagka wala kang benta, pagka
business not doing good, the business on the verge of collapsing, of going bankrupt. Yun ang pinakamahirap na part. And once na ma-overcome mo yun, magawa mo ng paraan, masolve yung mga problems, then doon mo malalaman kung na deserving ka pala talaga na maging businessman. Parang pang negosyo ka ba talaga o hindi. Kapag na-overcome mo yung mga bagay na yun. Doon. So can you tell us more on how did you overcome those struggles? Ano lang, I seek guidance every time. I seek guidance and knowledge sa mga problems na na-encounter ko. I always seek guidance and knowledge. Lalo na kapag hindi ako knowledgeable sa mga bagay na to. I seek guidance. Lalo na ngayon, madali, may online. I seek guidance online. I consult, I go to seminars. Bayad ako para sa mga parang yung mga mentors, nagbayad ako para sa mentors, ganyan, nagsumasali ako ng mga programs para matuto ako, at least para din hindi ako lumaban sa gera nang walang alam, nang wala akong bala pa. So, yun. Na-overcome ko siya through always seeking guidance and making myself ready at all time. Can you tell us more about the day in the life of a founder of Annecy and what separates you from other entrepreneurs? Siguro tulog lang talaga yung pahinga ko. I would say that. Tulog lang yung pahinga. Kasi especially running a F&B business, alam ng mga F&B business owners yan na when you're in the food industry, especially mga cafe, restaurants, from the day, hindi nga masasabi. Parang siguro pagising mo, iniisip mo na ano mga kailangan mabilin, ano mga kailangan i-prep, anong kulang na ganito, kulang na ganyan. Tapos paggabi, iisipin mo ulit anong kailangan mong gawin para bukas. So hindi pa natatapos yung araw mo, iniisip mo na yan para bukas. So parang non-stop yung gawa, non-stop yung kilos yung trabaho. Pero most of the times, you will find me here in Annecy. Dito lang ako lagi. Kung di ako nagluluto, di ako nagtutulong sa kanila, wala ako sa meeting. Nag-edit ako, making my working my online presence, parang inaasikaso ko. So basically, ang araw ko is full of work, non-stop work. And I find happiness in that. Parang weird, pero saya ako work. Parang ganyan. Kahit di na ako, minsan, dumating sa point dati na wala na akong ligo. Pero safe lang. Trabaho pa rin. Yan. Busy. So with how saturated the food industry is, what made you confident that Annecy would gain traction? Sobrang saturated to be honest, lalo na yung coffee industry. So, nung na-realize ko na sobrang saturated na kasi dito pa lang sa Carmona may almost 20 plus coffee shops. Parang, what? Parang kung pasarapan lang, hirap naman manalo. Lalo na may Starbucks dito, may mga known brands dito, mga international brands. So then, nakita ko yung cheesy samyang Korean noodles. Tapos parang kaya kong integrate sa coffee. Parang bagay naman, pwede naman. Then, I go all in. So, parang, sige, try natin. So, di unti, parang first month, 2 months, walang gano benta. Then, parang 3 months in, nagtuloy-tuloy na. Doon nakalala yung Anesi na may samyang, may cheese samyang, na coffee shop. Parang, ganyan. Doon na nakalala. Parang, na-separate ko yung sarili ko sa saturation through innovating and making new products na magugustuhan ng customers. So scaling up a business is one of the hardest thing in the business industry, right? So how did you scale up from operating in your house to having a coffee shop now? Ano, pinalakas ko lang lagi yung demand. Yun ang lagi yung ano ko eh. Yun ang lagi yung philosophy ko sa pagbe-business eh. Lalo na sa food industry. Palakasin mo lang lagi yung benta. Kasi madali naman mag-skill eh. Madali nang i-ano yung benta. Pero kung wala kang benta, paano ako mag-skill? So laging inuton ko yung utak ko, yung isip ko sa pagpapalakas ng benta. So nung lumalakas yung benta, doon ko na inisip kung paano mag-scale, inaral paano mag-scale, paano mag-tayo ng shop, paano mag-ayos ng operations. Yun. Basically, pinapalakas ko lang lagi yung benta. Yun lang. So for starting a business or for handling a business, what's your take with marketing and operations? What is more important? Both are equally important, pero the other one, both are equally important and each of them are benefits from each other. Sabi ko both are very important. Walang mas importante sa kanila. Kasi kung walang marketing, anong o-operate nila? Kung marami kang marketing, tapos walang operations, anong makukuha ng clients, ng customers. So, both are equally important na nagpa-play ng role sa business para mag-run ito. Sabi ko nga na kung wala yung dalawang yan, hindi mag-run ng maayos yung business. Kung palpak ang marketing mo, palpak ang operations mo, magsara ka na. Magsara ka na. Kasi marketing is the blood of the business and operation is the backbone of the business. So, yun. Well said from Mr. Locke, right?
So, if you would start a business this 2025 from scratch, what would you go for and why? Are you going to start the food industry again, or are you gonna go for other options? Knowing what I know now, I would start an online business for my personal perspective. Pero having this kind of business na traditional na may food and beverage, parang I really find joy na buto na lang ito. Kasi may mga times na puta, dat pala, ito na lang, dat pala, ito na lang, ito na lang. Pero dumarating din sa point na, buti na lang, ito pala. Buti na lang, trad business pala. Buti na lang, coffee shop pala. At paano kasi parang, iba rin yung business mo pagka yung may mga kasama kang mga katrabaho, nakapagbigay ka ng mga kaibigan mo ng trabaho, nakapagbigay ka ng opportunity sa kanila, tapos nag-enjoy pa kayo sa trabaho kasi araw-araw magkasama kayo, nagkwento kayo, nagkatrabaho kayo. So, parang may bonding pa kayo. Unlike pag nasa ibang business, parang call-call lang, laging nasa laptop, which I don't like. So parang, okay din pala, maging to kasi people ano talaga ako, parang people person ako, parang gusto ko lagi may nakakausap, may nakakasama. So parang okay din na ginto. Pero if I would start now, I would prefer na online business kasi I like the thought na I can I can totally take control of the time that I have for the day. Kasi at this moment, hindi pa talaga. Pero if I would have the choice, I would take on the online route. Parang ganyan. Pero very grateful na may gintong business. And hindi ko nakikita yung sarili ko na mawala sa gintong business. What is the biggest factor in starting out a business? Is it a college degree or the experience is still the best teacher? Para sa akin, bro, experience is the best teacher. Always. Kasi yung degree nga parang hindi naman magtuturo dun yung mga teacher, mga prop na walang experience. Eh. So parang through experience, dun pa rin nila nakuha yung knowledge nila. So parang syempre, may mga inaral sila na nakuha lang din nila sa tao from gaining this experience. So para sa akin, iba pa rin talaga yung natuturong knowledge. Pero important din na may degree. Unlike me, hindi ko tinuloy yung degree ko because hindi ko na siya gusto that time. So, lalo na kung gusto mo yung degree na kukuha mo, tuloy mo. Pero, para sa akin, experience is ibang teacher siya. Ibang klase ng sipag, ibang klase ng fire yung meron ka kapag hindi ka common degree tapos eto na lang meron ka. Ibang gigil yun, ibang sipag. So, para sa akin, experience still the best teacher. So, if you would make a formula of your success, what would it be? Hard work plus God equals success. Yun na lang. Hard work plus God equals success. Kasi para sa akin, nakalagay sa cup namin, no? Life verse ko. Ito, bro. Deuteronomy 8:18, it is God who will give the power to create wealth. Yan nakasad yan. So, para sa akin, without God, wala lahat without God. Kasi lumaki ako in a Christian family. Parang without God, wala kang faith, pag wala kang connection kay Lord. Tapos, so para sa akin, yun. Hard work plus God. Kasi hindi naman ibibigay sa'yo ni Lord yung hindi naman ibibigay sa'yo ni Lord yung blessings. Eh. So, you have to work for it. So, para sa akin, hard work plus God. Ito nga, So, what is the best financial advice that you've ever received? mastos ka. Ubusin mo yung pera mo sa lahat na parang ka matakot gumastos. Especially pag wala kang big responsibility. Gastos mo, ubusin mo lahat, invest mo lahat. Wala namang mawawala eh. Okay na nga lang sa akin, kahit itlog lang ako araw-araw. Safe lang. Basically parang have the guts to do business. Have the guts to invest. Huwag kang takot. Yun. Can you tell us more about that? Ano, may point na parang sobrang naniniwala ako sa parang ano yun eh, 2 years in siguro ako. No? Parang, tayo na, testing nga natin. Ubusin ko lahat ng pera ko sa stocks. So, parang, nabili ako ng parang 100k worth of stocks. Tapos pera ko nun 100k lang din. Buti na lang, wala akong mga sweldo-sweldo. Tapos eventually, yung 100k na yon ang, ano bang tawag yun? Yung span na maubos namin yung 100k worth of stocks na yun, parang 3 months dapat. Tapos na, ubos namin within 1.5 month. So parang what the fuck? Para sabi nga nung kapatid ko, sabi ko sa utol ko, kailan kaya tayo makaka 500k in sales sa isang buwan? Kasi para sobrang, ano pa namin, sobrang layo pa ng ganun, 500k in sales in 1 month. Sabi ng kapatid ko, dapat may ano rin tayo, may 500k worth of stocks din tayo. What? Ano nga? Sabi ko, ano to yung kapatid ko, 15 years old So parang magkasing kami ng frequency ng utak. Sabi ko, nga, hindi ko na naisip, sobrang dami ko naisip. Gusto kong makahit ng malaki, pero yung stock ko naman, hindi kayang i-fulfill yun. So basically, parang kailangan, meron kang sapat na stocks sa business ng food. Meron kang sapat na stocks to hit your goal, parang gano'n. So kung gusto ko ng 500k na worth of sales, kailangan may 500k worth of stocks ako. Parang
Paano, ubus lahat. So parang yun, ganun yung principle ko. Pag kami nawa akong pera, bili ako ng noodles, bili ako ng coffee, bili ako ng tapos stocks. Capital, capital, capital. Kasi parang, ang mangyayari naman yan, pag wala ka ng hawak na pera ngayon, wala na, anong gagawin mo? Puro stocks ka na lang. Benta ka na lang. Marketing ka na lang, marketing. Yun na lang. So yan, parang yan, huwag ka matakot mag-invest. Before we end this wonderful episode, can you give a piece of advice for a younger generation or for the people that want to start their business? Ano, so siguro, magpatuloy ka kahit mukhang imposible na. Kasi, doing the impossible things, what's make you great. Parang ganun. Pag patuloy ka, kahit sobrang hirap na, sobrang nakakainis, tuloy ka lang. Wala namang, wala namang makasama sa pagtuloy ng pangarap mo. Kasi, parang reaching your goal is the best thing that you can have in this life. So, do everything that you can to reach that goal. Kahit mukhang imposible, kahit mukhang mahirap, kahit mukhang baliw, di mo lang. Gawin mo lahat. Yeah. So it was a pleasure to meet you, Brother Lax. It was a wonderful interview with the owner of Annecy, and one of the key points that he shared on how he became successful is God plus hard work equals success. And the second one is have the guts to do business. And lastly, don't be scared to invest or to spend your money on business. You won't get the sales and you won't be successful if you didn't take the risk. So thank you guys for watching and see you on our next vlog. If meron kayong gustong interview na for the next video, comment down below.